Hi! This is Tita Cher, and welcome to my YouTube channel. Ngayon po mga kaibigan, ako ay magluluto ng isa na namang putahe. Ito po ay chicken sotanghon. At ito pong chicken sotanghon na iluluto ko ay ibang version. Actually, pag kumain kayo ng chicken sotanghon, pwede siyang agahan, pwedeng merienda, pero itong aking lulutuin ay pang-ulam. So, version po ng pangtanghalian o panghapunan man ang akin pong lulutuin. Kaya dyan na po kayo at ipakikita ko sa inyo maya-maya lamang yung atin pong mga rekado kung paano natin lulutuin itong chicken sotanghon. Okay, ngayon naman pakikita ko sa inyo ang ating mga ingredients or yung ating isasahog sa atin pong ilulutong ulam. Una po ay narito ang luya. Ito po yung ginger na hinarvest ko sa aking garden. Yan. Para po sa ganon ay atin pong ilagay sa ulam na lulutuin. Yan, ito naman po ang sibuyas. Ganito lang po mga kaibigan ang pagkakahiwa ko ng sibuyas. At mamaya yan ay ating lulutuin. Okay, ito naman po ang bawang. Siyempre, hindi po nawawala ang bawang sa pagluluto. Dahil isa ito sa nagpapasarap po ng ating putahe. Okay, so ito po ang sayote. Ito ang isa sa mga sahog na ilalagay ko sa aking ulam na lulutuin. Alam niyo po ba na ang gulay na ito ay napakasustansya? Ayon sa aking pag-aaral, ito ay diuretic. At talaga naman kung nahihirapan po kayong umihi or medyo may konting problema kayo pagdating sa pag-ihi, lagi kayong kumain ng sayote kasi makakatulong po ito sa inyo. Magtataka siguro kayo bakit may sayote at chicken sotanghon. So ito po ang aking version at titingnan natin mamaya anong kalalabasan at kung kaano ba kasarap ang ulam na ito na akin pong lulutuin. So, isa pa pong ingredient na atin pong ilalagay sa ating lulutuing ulam, itong walang kamatayang malunggay. Sapagkat kami po ay may puno ng malunggay, kaya kada mag-uulam o magluluto kami ng may sabaw lalo na, hindi po nawawala ang malunggay. At syempre, napakasustansya po ng gulay na ito. Kaya ang atin pong lulutuin ngayon, kung inyong matitikman, at inyo pong gagawin sa inyong tahanan, tunay nga na napakasustansya ng mga sahog po na aking ilalagay. Okay, so syempre po, lalagyan din natin yan ng pampalasa. Una na ay ang pamintang durog. Nakakatulong din po ito para sa napakasarap na lasa ng atin pong lulutuin. At syempre po, ang ating patis para magkaroon ng alat ang atin pong lulutuing ulam. Okay, so ngayon po ay magigisa na tayo. Ayan, ikinigisa ko na po ang ginger o yung luyang Tagalog. So, yun po yung aking ginamit. Ayan, inilalagay na po ang sibuyas. Medyo pa babrown lang natin ng kaunti ang sibuyas na yan para maluto-luto siya. Ayan. So, magkasama pong ikinigisa na ngayon ang luya at sibuyas. At pagkatapos niya ay meron pa po tayong lalagay na sahog. Ayan, medyo mapula-pula na konti. Pero onting pula pa or onting brown pa para ilalagay na po natin ang bawang. Ayan. Ang sarap na ng amoy niya. Ngayon naman po ay ating ilalagay ang bawang. Ayan po ang bawang. So, ito ay medyo aantayin natin mag-brown ng konti bago po natin naglagay pa ang mga sahog na atin pong ilalagay dito sa ulam na ito. Ayan, medyo sumasarap-sarap ng kanyang amoy. Susunod kong ilalagay ay ang chicken. So, magulat kayo bakit hindi ko hinimay-himay ang mga chicken, bakit buo-buo?
Kasi ito nga pong version ko ay chicken sotanghon na pang-ulam. Kaya buo-buo yung manok na akin pong inilagay. So medyo papulahin natin ng konti ang manok. Alam niyo, nagtutubig din yan eh, habang lumalaon. Nagtutubig po ang ating manok. Yan, so medyo maganda-ganda na ang kanyang amoy. Yan, halo-haloin lang natin yan. Okay. Medyo, antayin lang natin siya mag-brown ng konti, mga kaibigan, bago po natin ilagay pa ang iba pong ingredients na dapat nating ilagay. So, antay-antayin lang po natin mag-brown siya. Kailangan natin takpan. Medyo magtutubig po ng konti yan eh. Para mag-evaporate ika nga yung atin pong sahog na nandyan. Ayan. So, tinakpan po natin siya. At ngayon, tinanggalan na nga natin ang takip at tingnan natin kung ano na ang ating, kung ma-brown na ba yung ating chicken. Medyo nagkaroon na siya ng konting sabaw-sabaw. Siyempre, ang ating asin. But then later on, aside from asin, lalagyan din natin yan ng patis. Yan. O diba mga kaibigan? Ganyan lang pong kasimple lutuin. Ito naman po ang ating paminta. Aha, so, halu-haluin lang po natin yan. Okay. Para manuot yung mga lasa, kagaya ng ilagay natin paminta at saka ng asin. Yan. So, antay-antayin lang po natin mga kaibigan na maluto-luto ang ating manok. Hindi naman natin papupulahin niya ng pulang-pula or brown na brown. Antayin lang natin siyang maluto-luto at pagkatapos ay susunod natin ang ibang sahog na ilalagay natin. Yan, antay-antayin lang po natin mga kaibigan na siya ay medyo maluto-luto. Yan, medyo kumukulo-kulo ng konti. At later, lalagyan po natin yan ng sabaw. At ilalagay natin yung ating, sabi nga, main ingredients, kaya nga naging chicken sotanghon. Lalagyan din natin po yan ng sotanghon. Maya-maya. But before that sotanghon, syempre, mayroon pa po tayong ilalagay na mga pansahog na kung saan ay tunay ngang masustansya. Yan. Inilalagay na natin ang patis. Alam nyo, masarap na po yung amoy niya. Hindi pa siya ganun kaluto, pero may amoy na siya talaga. Masarap na siya. Yan, medyo luto-luto na ang ating chicken. Okay. So, ma-brown na ang ating manok. Yan. Maya-maya lamang ilalagay naman natin ang ating sabaw. At syempre, yung ating malunggay. Kasama. Yan. Kita nyo, di ba? Napansin nyo, meron siyang konting tubig. Dahil ang chicken po natin ay nagkakaroon siya ng konting tubig kapag siya po yung ating iniluluto. So, isusunod naman natin ngayon later ang paglalagay ng mga gulay. Yan. Medyo malapit na mga kaibigan. Muli kong tatakpan. Yan, mga kaibigan. Luto na siya. Lalagyan na natin siya ng sabaw. O, diba? Ang sarap. Mga 2 tasa or pwede hanggang 3. Yung oras po o minuto ng pagluluto, depende po sa inyo. Kasi kung nakita nyo kumukulo na at medyo ma-brown na ang ating manok, pwede nyo na pong ilagay yung dapat na ilagay na ingredients. Yan. So, ang ilalagay po natin sabaw, kasi kami, mahili kami sa soup, ay mga 3. Ayan, 3 ba? Or 4? 3 na lang, ano? 3 mug na tubig. Yan po. Then, after that,
Ating tatakpan at atin pong pakukuluin ang atin pong chicken na mayroon ng sabaw. By the way, ito nga po pala ang sabaw ng atsuwete. Ito pong atsuweteng to ay, ayan, ibinabad ko siya sa medyo mainit-init na tubig para po yung tubig natin ay magkulay pula. Dahil ito po ang pakulay sa atin pong nilulutong ulam or sa ating soup na, di ba mas maganda kasi pag may kulay? Parang ang ganda ng presentation niya at masarap siyang kainin kapag may kulay kaysa plain na plain lang talaga na wala kang makitang kulay. Okay, so ilalagay na po natin ang atsuwete. Yan. So ito po yung version ni Tita Char ng pagluluto ng chicken sotanghon na kung saan ay pwedeng ipang ulam at napakasarap po na pananghalian or even panghapunan. Yan. So, tingnan muna natin. Baka naman sumobra ang kulay pula. Huwag nyo basta ilagay lahat, ho. Medyo hahaluin po natin yan. At kung sa tingin ninyo, medyo kulang pa, saka nyo ilagay yung iba pang natitirang atsuwete. Ayan. Hindi po tayo gumagamit ng anumang preservatives. Yan. Yung food color, hindi din po ako masyadong gumagamit ng ganyan. So, basta ang nilalagay ko lang dyan sa mga ulam na niluluto natin ay patis or asin o kaya paminta at iba pang ingredients. Hindi po ako gumagamit ng iba pang mayroong mga preservatives. So, pag kumulo na po siya, yung talagang kulong-kulo na at medyo malambot-lambot na ang ating manok, ilalagay ko naman po ang sayote at ang atin pong malunggay. So, ang pinakapanghuli nating ilalagay ay ang sotanghon. Pero hindi naman po napakaraming sotanghon kasi alam nyo, ina-absorb o hinihigop kasi ng sotanghon yung tubig. Kaya ang tendency niyan, kokonti or magiging konti po ang ating sabaw. So, antayin lamang po natin na kumulo at atin ang ilalagay ang atin pong sayote. Okay, yan. Kumukulo na po mga kaibigan. Kaya ilalagay ko na po ang ating sayote. Medyo, sa lahat ng ingredients, itong sayote ang medyo matagal-tagal lumambot. Kaya antayin pa rin natin siya kumulo. Mga ilang minuto na lang po mga kaibigan. At ilalagay na rin natin ang atin pong malunggay. Yan. Okay, so isang kulo pa po ang inaantay natin at ilalagay na po natin itong sotanghon. Yan, siya po ang sotanghon na ilalagay. Hindi po siya ganun karami kasi pag dinamihan natin baka magbukang pansit na po siya. Ayan, so kulong-kulo na po siya kaya ngayon naman ay ating ilalagay ang ating sotanghon. So ano lang yan, madaling lumambot yan. Hindi po natin pagtatanggalin ang kanyang pagkulo. Ang malunggay naman, hindi naman kinakailangan na pakuluin pa dahil mas masarap sa malunggay. Hindi naman siya labog na labog, ika nga. Ayan. So, konti lang po yung nilagay na sotanghon dahil pag dinamihan po natin, sisipsipin niya yung sabaw, magmumukhang pansit na po siya. Ayan. So, malamang to ay mga isang kulo na lang. Ilang minuto na lang mga kaibigan at tayo po ay kakain na. Okay, so kulong-kulo na po siya mga kaibigan. Kaya ngayon po ay ilalagay ko na ang ating malunggay. Ayan, di ba napakasustansya? May malunggay na, may sayote pa. So, okay na po to. Konting-konti lang na medyo kulo-kulo. Siguro mga 1 minute or hanggang 2 minuto ay pwede na po tayong magtanghalian. Ayan. Sarap po. Pati ang kulay, tingnan nyo naman yung texture ng ating ulam, di ba? Parang ang sarap-sarap niyang kainin. Yan. Ang sahog lang po natin dyan ay malunggay, sayote. Alam niyo mga kaibigan, napakamahal po talaga ng gulay. Pero sa putahing ito, meron naman kaming puno ng malunggay. Yung sayote lang talaga ang binili. Tsaka syempre yung paminta. Ang ating po namang ginger ay nanggaling din sa puno dito sa likod bahay.
Yun lang ang binili natin. Kaya nga bukas makalawa, magtatanim naman ako ng bawang. Para halos wala na tayong bibilhin na gulay. Kasi napakamahal po talaga ang bilihin ngayon. But anyway, okay lang yan. Kahit mahal ang bilihin, ang mahalaga, may naluluto pa rin, di ba? So, tatakpan na po natin. Aha, antay-antayin lang. Mga ilang minuto na lang yan. Siguro mga 2 minutes, pwedeng-pwede na po yan, mga kaibigan. Okay, so luto na po ang ating sotanghon or chicken sotanghon na uulamin ngayong tanghalian. Yan. So, ready na po at kami po ay manananghalian na. Mga kaibigan, tingnan natin kung gaanong kasarap ba itong pong aking niluto sa mga pagkakataong ito. Ayan, so luto na po ang ating chicken sotanghon. At magsisimula na po tayong mananghalian. So, ito po yung aking ginawa. Chicken sotanghon ala Tita Cher. Yan po ang aking version. Tita Cher's version. So, titingnan na po natin at tingnan natin kung talagang gaano bang kasarap itong akin pong niluto. At ngayon po ay titingnan na natin ang akin pong niluto na chicken sotanghon na akin pong version. Kaya sana po mga kaibigan ay meron kayong natutunan sa atin pong putahe na niluto ngayon. So titikman ko po siya. Yan, unahin ko muna yung sabaw. Wow, ang sarap. Tingnan ninyo. Oh. Sarap. Medyo mainit pa po. At habang siya ipinalalamig ko, antay-antayin lang po natin lumamig. So, ang mga bilihin ngayon, sabi ko nga kanina, ay medyo nagtataasan. Pero ganun pa man, pwede po natin gawa ng paraan yan kung para tayo makapagluto ng masustansya, masarap, at ugaliin natin magtanim po tayo ng halaman para mayroon din tayong naaani. Para pagdating ng panahon or ng oras, meron po tayong maaani sa atin pong mga ulam. So mga kaibigan, sige po, titikman ko na po ito at tingnan natin. Sarap po talaga. Ito ang chicken. Yan. Kasi ang alam ko talaga sa sotanghon, ano siya, merienda o kaya ay agahan. Pero nung naisip ko na maggawa ng aking sariling version, sabi ko, mamayang hapon pwede pang i-merienda, pagkatapos pwede pa rin iulam. And at the same time, makakatulong po ito dahil napakasustansya, makakatulong po sa ating kalusugan. Kasi napakasustansya ng ating mga inilagay na rekado. So, yan. Ito natin. Hindi ko talaga dinamihan ang sotanghon kasi pag dinamihan ko po ang sotanghon, pag naiga yan, hindi na siya soup. Para sa sabaw, siya ay magiging pansit na. Di po ba? Kaya yan, meron din siya sotanghon pero hindi siya ganun karami. Grabe. Ang sarap po talaga. Pero kung kayo po kakain o magluluto ng ulam, ito pa ulit-ulit kong sinasabi, kung siya po ay alat, ay mahirap gawa ng ano yan, dekado, o gawa ng solusyon. Kataas niya, dagdagan ng tubig. Pero kung siya matabang, patis lang po yung katapan niya. Kaya mga kaibigan, gayahin po to, gawin po ninyo ito sa inyong tahanan, at ipaulam ninyo sa inyong mga anak. Upang sa ganon, ay naroon yung sustansya, naroon yung diuretic, naroon yung malunggay na maraming vitamina na makukuha tayo, at syempre ang source of protein, syempre ang ating chicken. Kaya anuman po mga kaibigan ang ating ginagawa ngayon, so anuman po ang inyong hinaing sa inyong buhay kasi hindi kayo marunong magluto, napag-aaralan po yan. So ako po ay medyo may edad na nung nag-aral, pero eto, nakapagawa rin ako at nakapagluto din. Okay po? So, mga kaibigan, maraming salamat sa lagi ninyong pagsuporta. Kakain lang po ako, tatapusin ko ang aking pagkain. See you until next putahe na akin pong iluluto. Yung bang mga version na kung saan ay akin pong ginagawa. Maraming salamat po. Always remember, God is still in control.
God bless everyone!